Matapos ang isang mahirap at punong-puno ng pressure na 3-game road trip, nagtapos ang Lakers sa paraan na pinaka-importante, isang panalo. At hindi basta panalo lang. Luka Doncic nagbigay ng isa na namang signature triple-double performance habang si LeBron James nagpakawala ng season-high 29 points para talunin ang Philadelphia 76ers 112-108. Ito yung klase ng laro na nagsasabi kung gaano kataas ang ceiling ng Lakers kapag sabay gumagana si Luka at LeBron. Hindi perfect, hindi flawless, pero sa crunch time, sila ang may control mula umpisa hanggang dulo. Unahin natin si Luka Doncic. Ang triple-double niya ngayong gabi ay hindi lang dahil sa talent. Ito ay dahil sa pacing at decision-making niya. Kitang-kita na nire-respeto ng Philly defense ang playmaking niya. Tuwing magbiblitz sila, steady si Luka. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nadidisrupt. Pinipili niya yung tamang pasa, tamang angle at tamang tempo. Kapag kailangan ng tira, nag-e-create siya ng space sa step back. Kapag kailangan ng ball movement, pinapalawak niya ang floor gamit ang skip passes. Itong stability na dala ni Luka ang isa sa pinakakulang ng Lakers noong mga nakaraang taon. At ngayon, kitang-kita na may direction ang offense. Ngayon, punta naman tayo sa isang vintage performance, LeBron James, 29 points, season high. Dito mo makikita ang isang bagay, kapag kailangan siya ng Lakers, kaya pa rin niyang mag-dominate. Mas physical siya ngayong laro, mas aggressive sa pag-atake ng lane at mas willing tumira kapag open ang mid-range. Ang Sixers nagbigay ng hard show sa pick and roll pero na-exploit ni LeBron ang slow recovery nila. Ang impressive dito ay hindi lang scoring niya kundi timing. Kinuha niya ang mga tira na pinakamahalaga lalo na sa fourth quarter kung saan halos siya ang pumigil sa mini run ng Philly. Another big factor, DeAndre Ayton at ang interior presence niya. Hindi man gaanong sumabog sa scoring pero malaking bagay ang contest niya sa rim. Ilang drive attempts ng Sixers ang nabago dahil sa length ni Ayton. Hindi perfect pero sapat para mabago ang rhythm ng Philly sa dulo. Sa mga laro na tulad nito, hindi mo makikita si Ayton sa headlines pero mararamdaman mo ang effect niya. Dagdag pa dito ang supporting cast. Austin Reeves steady sa spacing, Jared Vanderbilt nagbigay ng multiple extra stops at kahit si Gabe Vincent may ilang small plays na nagbigay ng extra possessions. Hindi sila explosive pero nag-contribute sila sa pinaka-importante, winning moments. Isa pang magandang sign, half-court discipline ng Lakers. Madalas problema nila ang decision-making kapag mabagal ang laro. Pero ngayong gabi, controlled sila. Hindi sila nagmadali sa early shot clock, halos walang wasted possession sa huling 5 minuto. Luka LeBron 2-man game ang pinakamatibay na source ng offense at ito ang nagdala ng stability. Kapag nag-collapse ang defense kay Luka, si LeBron ang finisher. Kapag nag-overhelp sila kay LeBron, si Luka ang playmaker. Ito ang identity na dapat nilang buuin. Sa depensa naman, hindi ideal ang 48 minutes, pero panalo sa last 2 minutes. Ito ang pinakamahalaga sa close game. Multiple switches, walang confusion, at halos lahat ng contest clean. Ito ang maturity na hinahanap ng coaching staff kahit hindi perfect ang execution buong game, pero kapag clutch, nagle-level up. Sa kabuuan, itong 112-108 win kontra Sixers ay hindi lang simpleng panalo. Isa itong reminder na kapag sabay nag-click sina Luka at LeBron, may laban ang Lakers kahit kanino. Ang tanong na lang, kaya ba nilang gawin ito consistently? At tingin nyo ba na itong road win na to ay simula ng momentum na kailangan ng Lakers? Comment your thoughts. Gusto naming marinig ang take ng mga ka-bench reaction PH.